Oras sa buong Pilipinas, 8:23 ng umaga. Ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 sa Isyong Pambayan. At ngayon po ay makasama ho natin ang aking panauhin ngayong umaga. Ang human rights lawyer at ngayon ay kinatawa ng Akbayan Party List, Congressman Chel Jokno. Kong Chel, ka-RH, magandang umaga po. Magandang umaga, Milky, at sa lahat ng mga ka-RH. Magandang umaga, Kong Chel. Unang-una, kayo po ang isa sa mga maingay talaga sa Kamara dito sa issue ng joint exploration o kaya ay joint oil and gas development sa pagitan po ng Pilipinas at China. Ano po ba ang nakikita po ninyong kumbaga ay panganib sa panig po ng Pilipinas kapag ito po ay sakaling matuloy, Kong Chel? Well, kumalat kasi yung balita na nangyayaring araw yan, yung talks na yan. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung nilalaman nito. At doon kami nababahala dahil kailangan maging transparent ang ating pamahalaan kung ang usapin ay yung pagkakuha ng ating oil and gas reserves sa bandang West Philippine Sea. Tama nga naman, may issue tayo ngayon sa energy, yung sobrang pagdepend natin sa nanggagaling sa labas. Pero at the same time, hindi naman natin pwedeng isuko yung atin sa ibang bansa. Kung maalala kasi natin, nung nakarang administrasyon, halos muntik na magkasundo ang Pilipinas at ang China dyan sa joint exploration sa Kalayaan Island Groups. Kaya lang, nung bandang huli, umatras ang China dahil ayaw daw nila yung dalawa kasing provision na ginigiit ng ating pamahalaan. Na unang-una ay kailangan kikilalanin nila na atin yon, yung oil and gas na kukunin doon ay ownership ng Pilipinas yan. At pangalawa, ang dapat iiral ay ang batas ng Pilipinas. Nung bandang huli, inayawan yan ng China kaya hindi natuloy. Ngayon, syempre, para sa akin, non-negotiable yung dalawang term na yan. Dapat kahit sino mang bansa ang makikipag-usap tayo tungkol sa joint exploration ay dapat andon yung dalawang requirement na yan. Dapat po transparent kung sakaling matuloy itong kasunduan na ito. Tsaka, Kong Chel, di ba, talaga namang grabe ang ginagawang pambubuli sa atin ng China, and yet, andyan na naman tayo, makikipag-usap sa kanila dito sa usapin ng joint exploration. Sabi mo nga, makatutulong ito dahil sa problema ngayon ng krisis sa langis. Pero magtitiwala pa ba tayo sa China unang-una, Kong Chel? Iyon na nga ang isa pang bagay. Actually, kung sana natuloy ito nung last administration, meron na tayong magagamit na bala sa kanila na kung kinilala nila na atin nga yan, dapat yung buong West Philippine Sea i-recognize nila na atin din. Kaya lang dahil nga ayaw nila noon, ay hindi ako optimistic na magkakaroon tayo ng magandang kasunduan sa kanila. Kaya maganda rin kung ma-explore natin sa iba't ibang mga bansa na kung maari ay pwede rin tayo ng isang magandang agreement na hindi naman necessarily China ang kaano natin. Oo. Kasi, Kong Chel, ang dami-daming bansa. Tapos ito na naman tayo sa China. Lalo na't yamang dagat ng Pilipinas kung sakasakali ang pwedeng pakinabangan ng Pilipinas, baka naman madaya na naman tayo dito ng China. Kasi alam mo, Kong Chel, kung hindi ako nagkakamali, nabasa ko rin na kailangan natin ang joint oil exploration sa China kasi meron daw silang mga modernong equipment. Ngayon, kung sisira sila doon sa kasunduan, baka makita nila halimbawa yung mga kinakailaw mga lugar kung saan talaga pwedeng pagkunan. Tapos pag sasabihin wala silang nakita. Halimbawa, nagkaroon ng di ba may pandaraya doon sa usapin na yon, hindi maalis dahil sa ginagawa rin nilang kumbaga ay pambubuli sa atin at hindi pagsunod, lalo na sa mga kasunduan sa pandaigdigang mga batas. Tama yun, at lalo na hanggang ngayon, ginigit pa rin nila yung tinatawag nilang 9-dash line o 10-dash line na alam naman natin, pati ng arbitral court ay binaliwala na yan. At kaya nga, mas maganda kung maghanap din tayo ng mga ibang bansa. Marami naman nga dyan na may kakayahan. Kung sana kaya natin ng ating sarili, okay, yun ang the best solution. Kaya lang masyadong malaki ang gastos. Kailangan natin ng expertise din na nanggagaling sa ibang
may alam na mga bansa. At the same time, sa tingin ko, moving forward, we should also make ourselves technologically stronger para dumating din yung araw na talagang maging energy independent tayo. Mhm. Kong Shell, bagamat ito ay wala pang linaw talaga yung napapaulat na joint gas and oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano po ba ang dapat na gawin dito ng gobyerno? Dapat po bang merong stand ang pamahalaan? Ano ba ang dapat na gawin para hindi na naman tayo, gamitin ko na yung term na maloko o maisahan na naman ng China? Yes, kailangan isa lang ang posisyon ng ating pamahalaan. At para sa akin, ang una dapat nilang gawin ay identify natin ano ba yung non-negotiable. Kasi yung China, medyo may ano nga yan meron silang mga gimmick. Halimbawa, pag isiningit nila yung tinatawag nilang joint development, para sa kanila, ibig sabihin nun, sila ang may-ari ng oil at gas reserves. Kaya yun ang una natin babala sa ating pamahalaan. Wag na wag tayong pumayag na joint development ang gagamitin na salita dahil para sa China ay that means they own the oil and gas. Number one yun. Pangalawa ay non-negotiable dapat na merong express provision dun sa kasunduan na yan ay ang pag-aari ng oil at gas na yan ay ang Pilipinas ang may-ari. At pangatlo, in the event na magkaroon ng gulo o away ay ang iiral dapat ang batas ng Pilipinas. Para sa akin, non-negotiable yon. That should be part of any agreement that we have with other country. At maganda rin na gamitin natin yung service contract system natin para klarong-klaro na sila ay magsa-service lang, tutulong lang sa atin, pero nasa atin pa rin talaga yung pagmamayari niyan. Pero para sa akin, Kong Shell, sana hindi na lang sa China. Sabi mo nga, marami namang Yeah. mga bansa na pwedeng makausap natin, na meron din mga modern technology para alamin itong mga exploration na mga ganito sa ating karagatan. Wag na lang sa China kasi ilang beses na tayong kumbaga ay nilalabag yung mga international laws. Ano pa kaya itong yamang dagat na madidiskubre halimbawa nila within the territorial waters ng ating pong bansa? Agree ako dyan, Milky. Oo. Ngayon, Kong Chel, ang magpapahina pa ito sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sakaling matuloy. Halimbawa, itong joint exploration, kasi ang sabi nga ito, kumbaga ay nanggigipitan China, pero eto kayo, tumihingi ng tulong sa amin pagdating sa exploration ng gas at ng langis. Well, depende yon. Kung sila ay papayag at klarong-klaro sa maging kasunduan na atin yan, hindi nila sinasabing kanilang pagmamayari yan. At pangalawa, ang batas natin ang iiral, that might provide a long-term solution dun sa problema sa West Philippine Sea. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ko nakikita na papayag sila dyan. Maghahanap ng butas yan o kaya maglalagay ng baka kung ano-ano pang mga provision doon na magagamit nila para sabihin na sila nga ang may-ari niyan. I don't think given the context natin sa global situation lalo na ngayon na iiba ang maging posisyon ng China pagdating sa West Philippine Sea. Kaya babalikan ko yung sinabi mo, dapat mag-explore tayo ng options sa ibang mga bansa. Hindi ba kailangan ng mga ganitong kasunduan na Kong Chel dadaan sa Kongreso? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Hindi naman Hindi kailangan pero treaty, may hindi treaty requirement to, ang no? Constitution na dapat magre-report within 1 month ang ating executive department sa Congress kung magkaroon man ng ganyan. At the same time, bago mangyari yung anumang kasunduan, dapat transparent ang ating executive department, hindi lang sa Kongreso, kung hindi sa sambayan ng Pilipino, na alam natin lahat na meron silang mga ganitong hakbang. Hindi nga natin nalaman na meron na sa mga structures noon. Hindi ba, Kong Chel, nagulat na lang tayo na naroon na. At hanggang ngayon ay pinagtatalunan natin. Ngayon, malinaw naman na iyon ay ating sakop ng mapa ng Pilipinas. Yun nga Tsaka mabuti nga na nakapag-file tayo noon ng kaso sa arbitral court. Imagine kung
wala tayong na-file at naipanalo noong 2016. O de mas magiging magiging dehado pa tayo pagdating sa West Philippine Sea. Oo. Actually, kung titignan natin mula pa noong 1978 ay mismo sa batas ng Pilipinas, kinikilala na natin na atin yan, yung exclusive economic zone na yan. Pero dahil meron na nga tayong tagumpay sa arbitral court, ay lalo pang tumibay yung ating stance dyan. Isa sa pinakagusto kong bill na isinumite ni Kong Chel Jokno sa Kamara ay itong isama sa curriculum ng ating mga kabataan ang tungkol sa West Philippine Sea. Ano ba ang layunin ng bill na ito ni Kong Chel? Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, dyan ka lang Congressman Jokno, sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, ang mga nanay at tatay at mga estudyante. Alam ko marami sa ating mga nasa bahay ngayon. Pakinggan natin ang paliwanag mamaya ni Congressman Chel Jokno. Babalik po ang isyong pambayan, oras sa buong Pilipinas, 8:34 ng umaga. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Kailan na-institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tinignan mo yung transmutation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin no, na parang ang sama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananab. Pambayan! Oras sa mga Pilipinas, 8:38 ng umaga. Ako pa rin ho si Milk Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 sa Isyong Pambayan. Sa mga late tuner, ang akin pong panahon ngayong umaga, isa pong batikang human rights lawyer at ngayon ay kinatawan ng Akbayan Party List, Congressman Shell Jokno. At kanina ay bago tayo mag-commercial break, nabanggit ko yung panukalang batas ni Congressman Shell na dapat isama daw sa pagtuturo ng West Philippine Sea History and Geography sa primary and secondary levels. Conchel, ito po ba ay naisumitin nyo na at ano ba ang layunin ng panukalang batas na ito? Sa last year pa namin na itong House Bill 1625 na ito. At sa tingin ko, kailangan natin ito eh. Unang-una, dahil sobra ang kalat ng fake news tungkol sa Philippine Sea. At kailangan malaman ng lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kabataan natin, kung ano ba yung katotohanan pagdating dyan. So ang aming final na House Bill ay para i-require ang pagtuturo ng hindi lang yung tungkol sa West Philippine Sea, hindi lang yung kasaysayan, kundi pati yung batayang legal kung bakit klarong-klaro na atin ang West Philippine Sea. Pangalawa ay, alam nyo, sa China kasi, ganun ang ginagawa nila sa mga bata doon. Na malang ay ang sinasabi nila, kanila daw yon. Kaya kung wala tayong pushback dito, ay baka naman madala yung mga kababayan natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng batas na maging mandato yan. Kaya ako ay nananawagan din sa mga kasamahan ko sa House na sana may isulong na natin ito at agad-agad may sa batas ito. At sa lahat naman ng nanonood at nakikinig, baka naman pwede niyang sabihin sa inyong mga district congressmen, mga party list na mga sinusuportahan ninyo, na suportahan naman itong House Bill na ito. Alam mo, Conchel, di ba ang mga bata ngayon ay aware sila sa mga nangyayari, lalo na pag may mga usapin ng nambubuli na naman ang China dyan sa area ng West Philippine Sea, wina-water cannon, yung ilan natin mga mangingisda, maging ang Philippine Coast Guard, nababasa nila sa SOCMED, narinig nila sa mga news, TV, radyo, itong issue ng West Philippine Sea. Pero wala sila masyadong, kumbaga ay alam tungkol dito sa usapin, ano ba ang pinag-aawayan o tensyon tungkol dito. Ano po ba ang, I'm sure ito ay nakarating na rin sa ilang mga komite dyan sa Kamara. Congressman si Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Education. Ano po ang reaction niya dito, Conchel? Bukas naman ang ating mga kasama sa Kongreso dito sa itong panukalang ito. Yun lang ay sana mai-fast track natin. Maganda pa nga kung ma-certify ni Pangulo ito bilang isang urgent bill para sigurado tayo na o kaya mailagay niya as priority bill sa LEDAC para mai-fast track na natin agad ito. Itong issue hindi lang ito issue ng impormasyon eh. Ito ay issue ng kaalaman ng mamamayang Pilipino. Yung iba naman kasi parang para sa kanila ang layo-layo ng West Philippine Sea sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero sa totoo lang, nakaka-apekto ito sa atin lahat. Yung food security, yung kinakain natin ng mga seafood at iba't ibang mga isda, karamihan ay nanggagaling dyan. At hindi lang yan issue ng food security, pati nga yung energy independence natin, di ba? Yung oil and gas reserves na andyan, at issue din ng soberanya. Kaya dapat alam ng mga mamamayan yan, lalong-lalo na yung kabataan natin. Lalo yung ating mga kabataan na talaga man nakatutok lagi sa kanilang mga cellphone at sa mga social media. Sa bill po, Conchel, meron po bang hiwalay na subject para dito? Halimbawa ay merong isang oras para ito ang pag-aaralan lamang o i-incorporate sa ilan ho nilang mga subjects na? Binigay na namin yung discretion na yan sa DepEd. Nasa sa kanila yon, either pwede naman i-incorporate sa existing subjects, pwede rin naman na bigyan nila ng diin sa isang hiwalay na sa kurso. Actually, alam mo, Milky, noong 1990s,
kasama ako sa isang proyekto na umikot kami ng Pilipinas, tinuruan namin ang mga public school teachers natin kung paano ituro ang human rights sa basic grade 1, grade 2 na hindi naman hiwalay na subject kundi isinama namin sa mga basic courses tulad ng math, ng iba't ibang mga kurso na talagang nandyan na sa curriculum. Sa tingin ko, basta't nandun ay magiging sapat na yon. Ang kailangan lang yung mismong laman ay may pasok natin sa kaisipan at kalooban ng ating mga mag-aaral. At idagdag ko lang, Kong Chel, dapat yung mga magtuturo po sa kanila at magbibigay ng impormasyon, meron ding sapat na kaalaman yung ating mga guro. Kasi medyo, medyo mahirap ding intindihin, di ba? May arbitral ruling, ano ba itong mga karapatan natin. Dapat yung malalaman ng ating mga kabataan ay naayon po sa batas at sa ating karapatan. Totoo yun. Kailangan may training din sila. Yes. At dapat yung Mga teachers. mga material na kailangan nila ay andun para siyempre may bahagi nila sa kanilang mga estudyante. Ayan, at abangan natin sana nga pagtibay na itong panukalang batas na ito, Kong Chel, napapanahon na rin. Anyway, this week ay balik ang hearing ng House Committee on Justice. Maiba man ho ako, samantalahin ko na rin tungkol ho dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At napagbigyan po yung isa ho sa inyong mga requests na bigyan ng seguridad itong si tinatawag ho nilang pangunahing witness, si Ramil Madriaga. Ano pang aasahan po natin sa Wednesday? Ano na ito? Ito na yung matagal nang inaabangan ng lahat ng mga Pilipino. Di ba last year pa natin iniintay na makita yung ebidensya. At itong darating na hearing itong next week sa Martes at sa mga susunod pa na mga linggo, ay ito na yon. Dapat makita mismo namin sa committee at lahat ng manonood at makikinig kung ano ba talaga yung nagiging ebidensya dyan. Matagal na natin alam yung mga alegasyon tungkol sa iba't ibang mga, yung articles of impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita mismo kung yung mga testigo at yung mga dokumento. At ito na yung dapat mandato namin sa Committee on Justice na tingnan ng ebidensya. Hindi naman namin ililitis ito mismo dahil ang magta-trial nitong kaso ay ang Senado kung umabot sa Senate. Ang kailangan lang namin malaman ay sapat ba yung ebidensya para kung may probable cause o hindi. So kumbaga para itong preliminary investigation na sinasagawa ng piskal, ng prosecutor, bago ihain ang kaso sa korte. At mukhang magpapatuloy talaga ang hearing the Kong Chel dahil walang inilabas na temporary restraining order ang Supreme Court sa petisyon ni Vice President Sara na ipatigil ang mga impeachment proceedings po ng House Committee on Justice. Sa tingin ko, yan ang isang magandang development dahil yun na nga ang tagal-tagal na natin iniintay ito. At sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga membro ng committee ang maghuhusga. Lahat naman tayo mga Pilipino ay ihuhusgahin natin yan. Titingnan natin, alam ko maraming manunood niyan sa darating na hearing. At kayo mismo ang magsasabi kung ito ba ay may basehan o wala. Ayoko ng pangunahan, Kong Chel, pero ano ba ang magiging tanong mo? Halimbawa, dumating yung pagdinig sa araw ng Martes dahil ilalabas yung mga dokumento, baka paharapin itong si Ramil Madriaga. Ano ba ang magiging tanong ni Congressman Chel Jokno? Siyempre, ang sisiyasatin natin dyan, nagsasabi ba ng totoo itong testigong ito? Ito bang mga dokumentong ito ay masasabi natin na talagang matibay at reliable? Ganyan mga klase, tulad ng trabaho ko bilang human rights lawyer at bilang abogado sa korte, ang kailangan natin malaman na ito ba, nambobola lang ba to? Ano ba talaga ang hawak niyang ebidensya? At may suporta ba yung sinasabi mga alegasyon sa impeachment laban kay Vice President Sara? At ito ay bubusisiin araw pala ng Martes yung hearing ng House Committee on Justice. Conchel, baka merong ang panawagan sa ating mga kababayan sa harap nitong nararanasang krisis natin sa presyo ng produktong petrolyo. Nasa inyo po ang pagkakataon?
Ay, maraming salamat, Milky, at sa lahat na nanonood at nakikinig. Kanina nabanggit niyo, Milky, yung pwede bang magbigay ng cash assistance sa middle class. Oo nga, yun ang Actually, hinihintay ko. Oo. Kung titingnan natin yung AICS, di ba, yung Assistance to Individuals in Crisis, ang sakop niyan, hindi lang naman ang mga mahihirap, pati ang middle middle class ay class. pwedeng humingi ng Yun. assistance. Pupunta lang po kayo sa SWD, tingnan nyo sa website nila yung mga requirements, i-assess kayo kung mabibigyan kayo ng tulong, at kung sa tingin ng kausap nyo sa DSWD ay sapat naman ang dahilan, may crisis nga sa inyong buhay, ay magbibigay din sila. So, maganda rin na malaman ito ng publiko na ang AICS ay hindi lang naman para sa mga kababayan natin na talagang naghihirap, kundi meron din silang portion no na binibigay sa mga middle class. So, tingnan nyo na lang po. Actually, meron akong explainer dyan. Nasa TikTok yata yun o Oo nasa nga. IG. Pinapanood ko yung TikTok mo lagi kong Chel eh. Kaya maganda rin kasi yung reaction no, ng ating mga kababayan para naiintindihan yung medyo minsan mahirap unawaan yung ilang issue. Pero pag pinanood mo yung TikTok ni Kong Chel, ganun pala ibig sabihin nun. Pati yung mga At update. syempre, ingat lahat sobrang init ngayon. Kailangan na ingat tayo sa ating kalusugan. Oo. Okay, salamat Kong Chel at magandang umaga. Salamat sa oras ngayon pong umaga. Marami pong salamat ang isa po sa mga kinatawa ng Akbayan Party List at human rights lawyer, Congressman Shel Jokno. Siya kasi ang nagsulong din na bigyan ng proteksyon itong si Ramil Madriaga para makadalo sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. At yun nga, titignan niya, susuriin, bubusisiin daw ang isa kasing abogado si Kong Chel at titignan niya kung totoo ba yung mga alegasyon sinasabi nitong si Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. At the same time, ilalabas na yung mga katakot-takot na mga dokumento na mga napirmahan at inisyu sa usapin naman ng confidential na funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng kalihim pa ng kagawaran si Vice President Sara Duterte. So abangan sa araw po yan ng Martes. Pero gusto ko yung panukalang batas na isama sa curriculum ng mga kabataan natin ang tungkol sa West Philippine Sea. Para alam ho natin ang ating karapatan at kapag tinanong mo ang ating mga kabataan, meron silang paninindigan para ho sa ating bansa, lalo sa usapin ng atin pong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Oras sa buong Pilipinas, 8:51 ng umaga. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot. Palatuntunang isyung pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:54 ng umaga at mamaya ang tabayanan sina Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Ayan, banggitin ko ulit ang good news sa ating mga motorista. Alam kong maraming nakangiti ngayon mga driver. At sana magkatotoo. Although hindi agad-agad maibababa dahil nga sa mga nasirang infrastruktura rin. Diyan po sa gitnang silangan, lalo yung mga nagsusupply ng mga langis, lalo na po sa ginagamit sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Pero good news sa mga motorista, may aasahan ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayo ng oil industry sources, posibleng umabot hanggang 9 pesos ang bawat presyo sa kada litro ng diesel, habang pwede namang bumaba sa piso lang ang gasolina. Posible namang maglaro sa 3 pesos hanggang 5 pesos ang itatapya sa kada litro ng kerosene. Ito ang unang rollback mula nang ipatupad o magpatupad ng sunod-sunod na mega oil price increase dulot nga ng giyera sa gitnang silangan. So ulitin ko manong driver, mga Tuesday, pwede na tangwang magkaroon ng rollback ayon din sa Department of Energy. Ang presyuhan ho natin, posibleng umabot ang rollback ng 9 pesos bawat litro sa presyo ng diesel at posibleng bumaba kada piso, kada litro naman ang presyo ng gasolina. Posibleng maglaro mula piso o 3 pesos hanggang 5 pesos ang itatapyas naman kada litro ng kerosene. At syempre, bago po sa iba pang mga balita, gusto kong batiin ang mga avid viewers natin. At natutuwa naman ako at magaling na si Apa at saka si Ama na nanonood ngayon. Naimbag nga bigat. At salamat at ingat po kayo ha. Naway gumaling sa lalong madaling panahon, magpalakas po kayo. Naimbag nga bigat kay Apa at kay Ama. At syempre kay Miss Avi at saka sa kanyang pamilya na tuwing Sunday na nag-aalmusal ay nanonood sa ating programa. Salamat, Miss A. At gusto kong batiin ang mga April birthday celebrants. Belated happy birthday kay Mr. Ray David. Sir Rad, kamusta na? Beke naman. Pagbati rin mula sa ating mga kasamaan kay Ellie, kay Joyce, kay Weng, kay Lani, kay Sally, at sa iba pa nating mga kasamahan. Belated happy birthday, Mr. Ray David. Gusto ko ring batiin ng belated happy birthday si Edmar Aguila ng Toyota Alabang. Sir Edmar, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang birthday ngayong buwan ng Abril. Ilan pa rin ho mga balita ngayon pong umaga ho ng Sunday.
hindi agad maibababa naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado sa kabila ng inaasang rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Agriculture, mananatiling mataas ang presyo ng mga pagkain pero makatutulong ang rollback para hindi ito lalong tumaas pa. Sa ngayon, nakatutulong anya ang sapat na supply ng mga imported stock para hindi lalong tumaas ang presyo ng mga pagkain. Matatanda ang sunod-sunod ang naging malakihang taas presyo sa mga oil product dahilan para sumirit din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mula naman nang magpatupad ng ceasefire ang Amerika at Iran, bumaba rin ang presyo ng crudo sa world market bagamat hindi pa ito agad mararamdaman sa bansa ayon sa Department of Energy. At panawagan po uli namin, maging responsable po tayo sa ating paggamit ng mga cellphone, pag-share ng kung anong mga balita. Kung alam nyo na po talagang fake news, ay huwag nyo na pong ikalat. At maging mapanuri po tayo. Kung meron po kayong mga report o kaya naman balitang nababasa na tingin nyo ay wala pa kayong kumbaga confirmation, abay makinig po kayo sa DCRH o kaya sa iba pang mahimpilan ng radyo at marami rin ho dyan telebisyon at marami rin tayo mga online news agencies kaysa po ipapakalat natin ang mga walang kakwenta-kwenta at walang katotohanang mga balita. Marami na ho tayong problema ho sa bansa at wag na ho tayong dumagdag sa mga problemang kinaharap po natin sa ngayon. At higit sa lahat, maging bahagi po tayo ng maayos na kumbaga ay pamumuhay dito sa Pilipinas. Tulungan ho natin ang gobyerno, sino man ang nakaupo ngayon. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito po sa Isyung Pambayan. Siyempre, hindi ko nakakalimutan mga kababayan nating nasa abroad. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ano mang time zone, ano mang weather sa mga bansang inyong kinaroroonan. Salamat sa pagtutok sa DCRH. Ako po si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 9 ng umaga. Sumain niyo ang palatuntunang isyu. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Prito ulam na masebo Lalo ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste.